Proverbs chapter 3, verse 1 to 6, mga baded. We are going to read the Word of God responsibly. Proverbs chapter 3, verse 1 to 6. Okay, kung nakita na ay tayo po ay magbasa ng salitan. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. Well, bless us tonight, encourage us, dear Father, na huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis na planet Christ Jesus, aming Diyos kapaligtas. Amen. Okay, please be seated. We are going to talk tonight about giving God our first. Yung mga nauna sa atin, yung unang bagay sa buhay po natin. Giving God our first. Okay? So dito ay nagpapayo po dito ang isang ama sa kanyang anak. Sabi po niya, anak, huwag mong kalimutan, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. So minsan, ito po yung mga payo ng mga magulang po natin, ano sa atin, at minsan nagagalit pa yung mga magulang natin pag hindi natin sinunod yung kanila pong nais o gusto sa atin. At ang consolation naman dito ay makikita na sa verse number 2, for length of days and long life and peace shall be added to thee. Hahaba ang buhay mo, sundin mo lang yung aking kautusan. Okay? At sabi diyan, let not mercy and truth forsake thee, bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. Isipin mo, sa puso pala natin ay hindi lang kaharian, kundi merong table dyan, lamisa. Ano? So dito po ay priority po natin, unahin ang kautusan ng Diyos. Kung isuma total natin yan. Okay? At pinayuhan din tayo ng banal na kasulatan sa talatang verse number 7, be not wise in thine own eyes. Huwag yung naggaling-galingan tayo. Huwag yung akala natin tama ay tama yon. Hindi po. Okay? Kaya yung verse number 6 sabi diyan, in all thy ways, lahat ng bagay na gagawin natin, acknowledge Him and He shall direct our paths. Kaya lagi natin sangguni sa Diyos, lahat ng nanaisin natin, mga kapatid. We have priorities in life. Marami tayong mga priorities sa buhay natin. Sa isang mag-aaral, abay mga assignment ninyo, libro, notebook, mga research project ninyo, yun ang inyong asikasuhin. Okay? Ngunit, kahit marami tayong prioridad sa buhay natin, sa isang nagtatrabaho, ang priority niya ay ang trabaho. Sa isang nagninegosyo, prioridad niya yung kanyang negosyo. Sa isang sundalo, kaya pulis, proteksyon ng bayan at ng safety ng mamamayan ang kanila pong ninanais. Okay? Yung mga prioridad natin sa buhay, mga batid, whether we like it or not, it changes our schedules. Pag merong biglaang dumating na mas importante, mas prioridad, kahit yan. Para yung, di ba? Babalansihin nyo eh. Alin bang masalaga? Ito bang nasa kanan o ito bang nasa kaliwa? Kahit ikaw ay meron ng fixed na schedule, nagbabago yan. Okay? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, bukas ito lahat yung gagawin ko. Tama naman yon. Sa sunod na linggo, ito yung mga gawin ko. Sa loob ng isang buwan, ito yung gagawin ko. Lahat po yan nagbabago from time to time. Halimbawa lang, paalis ka na, punta ka ng bakasyon sa ibang lugar, punta ka halimbawa ng Boracay,
may ticket ka na, may hotel ka na, bukas ang alis mo, mamayang gabi, nagalagnat ka. Ano gagawin mo? Oh. Di ba? So, wala eh. Magbabago eh. Priority mo ba yung bakasyon mo? Magpagaling ka. Yun po yan. Pero kung, halimbawa, paalis ka bukas, namatay yung pusa mo, wala yun. Di ba? Tuloy ka pa rin, tama? Pusa lang namatay eh. Pero yung kaanak mo na yung namatay, ano gagawin mo? Hahabol na lang ako. Pero kung loved ones mo na, ibang usapan na yun. Okay? Ibang usapan na yun. Pero bakit maraming mga Kristiyano ngayon nagsi-celebrate yung mga churches natin ng mga mission conference anniversary, pero yung mga membro, ang prioridad nila mamasyal. Habang nagkaroon ng gawain, yung iba naman mga membro, sasabayan din yung gawain. Yun yung lagi kong nakikita ngayon sa lipunan natin. Okay? So we have priorities in life. At yung mga priorities na yan, it changes our schedule, it changes our plans, and it changes even our decisions in life. Kagaya halimbawa, magbigay ko ng halimbawa sa inyo ha. Luke chapter 14, ito po yun. Bakit sabihin nyo magbabago? O, ito po yung sinabi dyan. Mula verse number 18 po mga kapatid. Verse number 18. Yung kwento nito, nandiyan simula sa verse number 16. Then said he unto him, a certain man made a great supper and bade many. So merong isang tao, pag sinabi nating made a great supper, ibig sabihin nito, merong okasyon. At may handaan ito. Ibig sabihin itong tao na ito ay medyo kilala at able siya. Yung sa kwento natin. And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. Nakahanda na. Pumunta na kayo. Kakain na kayo. Opo kayo. Mabubusog na kayo. Isipin nyo, inimbitahan. Naghintay yung Sino ba yung nagkwento sa akin? Isang kilalang politiko dito sa Pilipinas. Hindi niya kasundo yung kanyang mga anak. One day, gusto niya magkaroon ng reconciliation, magkasama-sama sila ng buong pamilya nila. Napakaraming pagkain hinanda, yung kanyang bahay, lahat, pinaganda. At naghihintay siya sa ganong panahon, walang isang anak dumating. Kung yung mga anak hindi dumating, ibig sabihin yung mga asawa ng mga anak hindi dumating. At yung mga anak ng mga anak niya hindi rin dumating, tama? At yung mga yaya, makatulong, mga driver ng mga anak, hindi rin dumating. Ibig sabihin, yung hinintay niyang 50 o 100 katao, 0. Kung ikaw yung nagyaya, anong gagawin mo? Baka mabaril mo yung lechon. O, di ba? So, nagwala. Galit eh. Ibig sabihin, sayang yung pinaganda. Ito. Kaya dito nakalagay dyan, inutusan niya. Verse 17, and sent his servant at supper time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. Handa na. Ito po ang nangyari, mga baded. And they all with one consent began to make an excuse. Merong mga excuse. Ibig sabihin, nakaplano na, nung inimbitahan yon, okay, darating kami sa hapunan na yan. Pupunta ako dyan, kakain. Libre naman. Upo ka lang, tsaka kakain. Ang sabi ng isa, the first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs to see it. I pray thee, have me excuse. Hindi pwede ako makapunta sa kainan ngayon, sa handaan eh. Kasi nakabili ako ng lupa, titingnan ko muna eh. Pwede namang pagkatapos niya kumain, pumunta siya doon. Tama mo ba?
Oh, ang tao, pag may dahilan, titingnan mo yung titingnan mo yung lupa. Gabi yun eh, supper, di ba? Meron bang supper sa tanghali? Gabi. Wala namang flashlight nung araw. Nakabili ka ng isang bagay sa gabi, titingnan mo. Ba't hindi mo pinuntahan ng medyo hapon-hapon? Iyon po yan. Alam niyo mga kapatid, if there is a will, there is a way. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Ayaw eh, maraming dahilan. Dahilan na lang to. Kaya nga mga kapatid, minsan yung mga prioridad natin sa buhay, nagbabago dahil sa mga excuses. Ano pa sunod? Verse 19, another said, I have bought 5 yoke of oxen. I go to prove them. I pray thee, have me excuse. Nakabili po ako ng 5 kambing o 5 kalabaw. Gabi, nakabili ka. Titingnan ko muna. Hindi pwedeng bukas lang na umaga tingnan yon. Excuse. It changes priorities. It changes schedule. It changes plans because of this. Kaya yun po yan. Kaya maraming dahilan. Maraming Kristiyano, maraming dahilan sa buhay. Napakarami. Ay, hindi ako makapag-prayer meeting. Maulan eh. Maulan. Oh. Kasi baka matunaw ako eh. Sabi ng Bible, I am the salt. Pag maaraw naman, hindi rin ako makapunta eh. Oh. Bakit? Mainit. Aba, daming dahilan. Sa Laguna, nag-landslide. Hindi talaga passable yung kalsada. Linggo ng umaga, lakas ng ulan. Kanta-kanta na ako sa church. Sabi ko, wala naman darating eh. Kanta-kanta na ako doon. Ako lang mag-isa. Para akong si Raulo. Wala kanta-kanta. Simula ay 8:30, 9 o'clock, wala pa rin dumating. Sa Sunday school na yun, di ba? Sabi ko, 9:30. Tuloy pa rin ako. Kanta-kanta ko doon. Ako lang mag-isa. Yeah. 9:30 na, tapos yung Sunday school, wala pa rin dumating. Tuloy pa rin ako. Mag-isa lang. Kanta. O, di ba? Basa ng Bible. Dito lang, sa entablado. Wala ka namang si audience eh. So, yun na lang ginagawa ko. Ito na. So, 8:30, 9:30, 10 o'clock. 10 o'clock. May dumating. Basang-basa. Putik-putik. Sipin mo yun. Sabi ko ba, kapatid, hindi na ako nag-expect na merong darating. Kasi nga, sarado na yan eh. Hindi naman eh. At saka, bagyo eh. May dumating. Maya-maya, may sumunod na isa. May sumunod na isa. Lahat yun, 17. Sabi ko, halos ah. May mga matituno palang Kristiyano, Kahit maulan na, binagyo na, walang madaanan, simba pa rin. Pero karamihan ng Kristiyano, pag may bagyo, di magsisimba. Pero nakapag-mulling, di ba? Nandun sa mall eh. Hindi naman nila yung bagyo doon. Kaya yun ang problema mga dito. Okay? Sito yun. Another one, verse number 20. Another said, I have married a wife. Ay, ito, matinong reklamo to. Kakakasal lang. Pero yung kabili ka ng lupa, nakabili ka ng hayop, hindi ka makarating, walang kakwinta-kwinta. Hindi naman magagalit yung lupa eh. Hindi rin mapapanis yung lupa. At hindi naman mamamatay yung binili mong hayop pag hindi mo nakita. Pero itong misis, pinakasalan mo, abay, hindi po pwede yun. Pagod pa yun eh. Oh. Kaya, may dahilan nito. Ito yung tamang dahilan. Okay? Acceptable yan. Kaya ito mga kapatid, yung mga dahilan natin, kung ano man yung ma-prioridad natin sa buhay, nagbabago yan. Schedule man yan, plano man yan, even decisions in life. Ito, una, give God first.
Give God first the first day of every week. Okay? Give God first the first day of every week. Yung unang araw ng linggo, that is Sunday. Hindi ho atin yan, sa Diyos po yan. Ibigay po natin sa Diyos kasi nga po, Kanya yan eh. Okay? Alam nyo, nung araw, nung nagmarcha na yung mga Israelita, kapunta sa lupang pangako. Alam nyo ba yung marching order nila? Kung makita ho ninyo yan, ito, tribo ni Dan, tribo ni Judah, tribo ni Gad, so on and so forth. Isang malaking cross po yan. Nagmamarcha sila. Okay, isang malaking cross. Picture po yan ng Panginoong Kristo na darating. That would die on the cross of Calvary. Pagtawid nila ng Red Sea, picture din yan ng baptism. Okay? So lahat yun, mga picture po yan. Ngayon, kung saan yung temporary shelter nila, yung tabernacle, kung saan nakapwesto yun, lahat ng mga pintuan nila nakaharap doon sa tabernacle. Alam nyo, ang problema sa atin, Pilipino, nahawa tayo sa mga pamahiin ng mga Tsino. Ipupungsoy-pungsoy pa. Di ba? Ipapatawas pa yung lupa. Ay, hindi po pwede rito. Hindi pwedeng nakaharap sa araw yung pinto. Kasi matutunaw ang matutunaw yung pagpapala. Pambihira, mainitan ka agad. Oh. Pambihira. Pag nakatalikod naman yung pinto mo sa araw, ay wag ganun. Madilim yung bahay. Wala kang lusot eh. Kaya yun ang problema. Pero dapat mga kapatid, tingnan nyo ha, noon, itinuturo na ng lumang tipan na yung mga tahanan nakaharap doon yung pinto sa temporary place of worship nila, which is tabernacle. Ngayon, mga Kristiyano, iba na. Bibili ng property malayo sa simbahan. Yung hindi na maabot ng pastor. Para hindi na mapuntahan. Grabe, no? Sipin mo yan. Brother, bili tayo ng property, minaalok sa akin doon. Bakit ka doon bibili? Malayo sa church. Malaya na tayo. Ang bihira, no? Ayos yun, ha? Alam niyo, kapatid, may delikado yan. John chapter 20. John 20. Give God the first day of every week. Okay? Upon the first day of the week, cometh Mary Magdalene early when it was yet dark, unto the sepulchre, and saith, the stone taken away from the sepulchre. Then she runneth and cometh to Simon, kasi nung madaling araw pa lang, it was yet dark, pumunta na si Maria Magdalena. Okay? Pumunta na siya doon. Tapos nakita niya yung stone. Alam niyo yung stone na yon, yung pintuan ng libingan, nakarol po yon. Kasi nalaala niyo, di ba, nagkaroon ng gwardiya doon. Nakasilyo yun eh. Nakasilyo yun. May mga gwardiya doon. Kasi nga, hindi po pwedeng walang gwardiya. Kasi baka kako, sabi nila, baka kako nakawin ng mga disipulo. Kaya nakasilyo po yun. Kaso lang, siyempre, nagkaroon ng lindol, dumating yung buwaba, yung anghel, gumalaw po yun, nabuksan po yan. Okay? At nung makita ni Maria na nabukas na po yun, then she runneth and cometh to Simon Peter and to the other disciple, whom Jesus loved, and said unto them, they have taken the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. Peter therefore went forth, and that other disciple, walang pangalan yung other disciple, pumunta si Pedro doon at kasama yung other disciple. Baka si Adrian nito, kasama ni Pedro. Di ba? Yan. Kasi walang pangalan eh. At dumating siya doon sa libingan.
At ang sabi dyan, so they both ran together, and the other disciple did outrun Peter and came first to the sepulchre. So naunahan si Pedro. Sabi nga nila, si Pedro medyo chubby o malaki. Mahilig daw to sa kilawin. Kasi ano to eh, di ba? Mangingisda eh, di kilawin. O, di ba? Eh, sa sobrang kilaw siguro, kaya lumaki yung tiyan. O. Ano lang yan, kwento lang yan. Bakit ako gawin yung doktrina yan? Kasi nga, na ano dito, na anong tawag yan? The other disciple did outrun Peter. Siguro lang, si Pedro siguro, mahilig lang sa isda, sa dagat lang, walang exercise. Eh baka yung kasama niyang disipulo, ay farmer, eh mahilig sa lupa, eh mabilis tumakbo yun. Sanay, ika nga, no? Ho? So walang kinalaman yung laki ni Pedro. Okay. Ang sabi dyan, and he stopping down and looking in, saw the linen clothes lying. Okay? So wala nga. Nawala na yung Panginoon. Anong araw yon? Nangyari? First day of the week. Madaling araw yon. It was yet dark. Okay? So anong nangyari dito mga batid? Verse number 9. For as yet they knew not the scripture, so hindi pa nila alam yung kasulatan, that he must rise again from the dead. Ibig sabihin, nung namatay ang Panginoon, sinabihan na sila ng Panginoon, babangon ako muli after 3 days. Mabubuhay ako muli. Hindi nila alam yung kasulatan. Okay? Ni kwento ng Panginoon, nakalimutan nila. Alam niyo mga batid, minsan pag dumating tayo sa mga problema, nakakalimutan natin ang salita ng Diyos. Nakakalimutan natin yung mga spiritual na mga tao. Nakakalimutan natin yung mga nagpe-pray sa atin. Ang naalaala natin yung mga loko-loko. At doon tayo lalapit sa kanila. Okay? So yun po yan. Anyway, ito. Yung ating, ang tawag yan? Yung perma na nasanay ngayon. Scam yan eh. Ipin mo, bibilhin mo yung tao, papirmahan mo. Huwag kayong pumirma dyan, ha? 10,000 yan. Yung iba. Alam niyo yung konstitusyon natin, napakagandang konstitusyon yan. Kaso nga lang, yung mga politician natin, mga bata-bata kasi ng mga eh. Ang big boss kasi ng mga yan, mga milyonaryo eh, sa mga kilalang bansa eh. Kulang sa panindigan yung mga natin. Politician natin. Kaya, sabi na isang foreigner, yung konstitusyon ninyo, the best yan. Maganda yan. Hindi lang natutupad. Liberty, freedom. O, kita mo. Ganda naman ah. Ngayon, yung mga tao na perma-perma dyan, mga nagsipag-aral ba yan? Binabasa ba nila ano yung tsa-tsa? Pag tinanong mo nga ng tsa-tsa, akala nila kanta eh. O Carmelita, let me go. Akala nila tsa-tsa ng gano'n eh. Charter change yan. Pipirma ka, hindi mo nga alam yung preamble eh. Pipirma ka doon, hindi mo nga alam kung ano yung Article 1, Section 1, hindi mo alam eh. Nakuha niyo ba kapatid? Ang ganda ng konstitusyon ng Pilipinas. Ako nabasa ko yan, mga 3 times. Ang ganda niyan eh. Yan lang. Mayroong mga baguhin dyan. Yung kasi nga, technology na tayo. Di ba? So, 1986 Constitution yan, baguhin natin ng konti. Pero hindi ibig sabihin, yung baguhin pa, yung buo. Amendments lang kailangan doon. Na itong dati, mga provision yan about technology, babaguhin mo. About science, babaguhin mo. About agriculture, i-amend mo. Ganun lang naman yan eh. Tapos gagawin ba nila yung Senado, wala nang hindi na isasali.
Ano ba naman mangyayari dyan? Isipin mo, yung mga tao, pinapirma mo. Ang tanong, aral ba yung mga yan? Miro ba silang mga pinaliwanag ba yan? Kung maganda nga, biglahan lahat ng Pilipino ng Philippine Constitution eh. Para basahin doon sa mga eskwelahan, ituro. Tinuturo ba yan sa eskwelahan? Philippine Constitution? Hindi na, no? Ha? Hindi, yung buo. Kasi sa amin nung araw, buo yan eh. Tinuro sa amin eh. Nung high school kami, buo yan. Hindi ko lang alam ngayon kung mga high school, tinuturo pa yan eh. Pinamemorize sa amin yung preamble. We, the sovereign Filipino people, imploring the divine providence in order to establish a government which shall embody our ideas. Mga ganun. Minimorize namin yan eh. Nung high school kami. So ito mga kapatid, first day po yan. Ibigay natin ha, yung unang araw ng linggo. Okay. Ngayon, umuwi na yung si Pedro, umuwi na kasi bakante ngayon bakante. Anong meron dyan? Si Maria na iwanan, si Maria Magdalene. Okay? At ang sabi dyan, verse 15, Jesus said unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She, supposing him to be a governor, saith unto him, Sir, if thou had borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. 3 days pa lang nakalibing, nagtanong na si Maria, baka nilipat mo po yan. Akalain mo, kapatid, ang Panginoon, kausap na niya, ang Panginoon, nagtanong na sa kanya, ngunit hindi pa niya nakilala ang Panginoon. Sometimes, ganun po ang Kristiyano. Basahan mo ng Biblia, hindi pa maintindihan yan. Oh, di ba? Kaya doon sa Bible School nung araw, merong isang tao doon, isang estudyante, pag yun po ay nag-devotion, lagi niyang sinasabi, do what is right, for it is the right thing to do. Sabi ko, pambihira itong Bible student na ito. Kaya tawag ko sa kanya, Mr. Right. Tuwing mag-devotion yan, kasi mga third year ng taga-devotion namin, laging do what is right, for is the right thing to do. Yun lagi mensahe niya. Eh sabi ko, pambira, nakatatlong pakilig na ko niya na. Kaya tawag ko sa kanya, hey, Mr. Right, kumusta ha? Oh. But one time, nag-teach siya ulit, nag-devotion, do what is right. At nakinig ako ng taimtim. Wala naman binago doon sa devotion niya, pareha lang din. Matthew chapter 6, verse number 33, ang binasa niya. Na-realize ko ba? Okay pala. Iba pala yung napakinggan mo lang lagi. Iba pala yung nabasa mo lang. At iba pala yung na-memorize mo lang. Kaysa yung dumarating sa iyo ng minsan, nangusap sa iyo. Iba pala yun. Para ba yung di ba? Binigyan ka ng instruction ng magulang mo, napakinggan mo, tas mamaya-maya magtatanong ka ulit. Ano ngayon? Oh. Kasi wala sa loob eh. Kaya minsan marami tayong pinapakinggan, wala sa loob. Kaya ako pag umattend ako ng mga conference, ayoko nung katabi ko ng mga pastor na pala kwento. Kasi nandoon ako para makinig. E pagdating na mo, kakwento lang. Eh pambihira, kikinig ka na salita ng Diyos eh. Okay? Kaya tinatandaan ko yung mga tao na, mga kasamahan ko na palakwento, ayokong katabihan. Kasi kaya ka nandoon para makinig, hindi makipagkwentuhan. Yun po yan mga kapatid. First, ano sabi dyan? Jesus said unto her, number 16, Mary, she turned herself. Saka lang niya na-realize, na-alaala yung Panginoon. Ibig sabihin, maraming pagkakataon mga kapatid, tayo po ay nagsisimba, nag-prayer meeting, nakikinig na salita ng Diyos, yung versikulo, napakinggan natin, pero hindi po natin naintindihan. But there will come a time that you will realize that the Word of God, kaya sabi ng Panginoon, yung salita ng Diyos, quick and powerful. Kahit yan ay paulit-ulit,
darating ang panahon, yan po ay mangusap sa iyo. Merong isang membro, doon po ito nangyari sa parting norte. Hindi ko na sabihin yung lugar, pero kilala ko ito. Tuwing invitation, lagi siya nagpo-forward. Invitation ng pastor niya, lagi forward yan. Linggo ng umaga, linggo ng hapon, per meeting. One day, kinausap ko, napaka-faithful mo naman mag-forward. Ba't ka nagpo-forward? Hindi ko alam. Nagpo-forward siya, hindi niya alam. Basta mag-forward lang ako. But one time, nung mag-forward siya, na-realize niya kung bakit siya nag-forward. Ayun, nag-aral ng Bible School. Babae. Sabi niya, maganda pala yung nagpo-forward ako. Sinasanay pala ako ng Panginoon kasi pagdating ng araw, mayroon palang mensahe, ibibigay ang Diyos. Hindi lang yung kaya ka nag-forward kasi may kailangan ka. Hindi yung nag-forward ka kasi nga mayroon kang blessing na tanggap sa Panginoon. Hindi yung nag-forward ka, your respect or reverence to God as part of your worship. But there will be a time that you came forward because God is talking to you. Directly and very personal. Okay? 1 Corinthians chapter 16. Ito pang wika ng Banal na Kasulatan, 16. Verse number 2. Upon the first day of the week, let every one of you lay him in store as God hath prospered him. So merong offering na dito. That there be no gatherings when I come. Okay? So, ang pananambahan, ayon sa Banal na Kasulatan, Hebrews 10, verse number 23 to 25, linggo. Okay? Pangalawa, give God the first place in your heart. Sa puso natin, dapat una ang Diyos. Kaya kung kayo may girlfriend, may asawa, pangalawa lang yan sa puso ninyo. God should be the first in your heart. Pangalawa lang yung mister mo, pangalawa lang yung misis mo, pangalawa lang yung boyfriend mo, pangalawa lang yung girlfriend mo. At pangatlo lang yung crush mo. Sabi nila, paano yung kabit pastor? Pangatlo na lang yun. Biro lang. Kawawang Kibuloy. Sabi niya kaso. Yung unang membro ng Paite, sa kay Kibuloy, taga-depensa ni Kibuloy. Inayaan ko na lang, makukulong din naman yan. Sipin mo, yung Diyos ng Pilipinas, yung appointed sa nila, bahala sila sa buhay nila. Daming ebidensya yung pastor nga yung sa Cagayan de Oro walang, ang tawag doon? Walang paglilitis, kulong. Sipin mo yan. Kalaban mo, general, kumpare niyan, hipi ng pulis, kumpare niyan, abogado, hindi ka makukulong yan. Kaya, mundo ito Nakuha niyo mga kapatid? This is the world. Panginoong Jesucristo nga Anong kulong? Hindi siya kinulong. Nilitis siya ng gabi. Saan ka makita sa buong mundo na maglilitis ng gabi? Merong court hearing ng gabi. Tulog yung mga tao. Ang court hearing lang mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Walang court hearing sa buong mundo ng alas 6 hanggang gabi. Madaling araw, wala ho. Sa Panginoong nan yun nangyari. Kaya yun ay kaiba. Only one in this world. Okay? So ito mga kapatid, sabi sa Deuteronomy chapter 6, verse number 5. And thou shalt love the Lord with the Lord God with all thine heart. All and with all thy soul, and with all thy might. Okay? Proverbs chapter 4, verse number 3. I'm sorry.
Mali yata. Verse 4. He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words, keep my commandments, and live. Verse number 4. Kaya mga batid, unahin natin ang Diyos sa puso natin. Last, give God the first consideration in every decision. Sa lahat ng desisyon natin, Diyos po muna. Manligaw ka. Aba, sangguni mo sa Diyos. Panginoon, manligaw po ako. Kasi pag hindi ka magsangguni sa Diyos, baka maligaw ka. Okay? Magtrabaho ka. Oh. Magtrabaho ka, hindi sangguni mo sa Diyos. Panginoon, kalooban ba na meron akong Sunday na trabaho? So, hindi kalooban ng Diyos yun. Oh. Balikan natin yung Proverbs chapter 3, verse number 5. Sabi diyan, trust in the Lord with all thine heart and lead not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Unahin lagi natin ang Panginoon. Matthew chapter 6, verse number 33. Seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang kalooban ng Diyos. Luke chapter 12, verse number 16. Ang sabi diyan, and he spake a parable unto them, saying, the ground of a rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. Ito yung gagawin ko. Hindi niya sinangguni yung Diyos. When blessings come, sangguni niyo ang Panginoon. For your decision. Hindi yung ito sinabi niya, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Yan po yan mga kapatid. Yun yung kanya sinabi. Kinalimutan niya ang Diyos. At sabi niya, verse 19, and I will say to my soul, soul, thou hast much good, lay up for many years, take thine ease, eat, drink, and be merry. But he said unto him, thou fool, sabi ng Panginoon, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? Yung mga inipon mo, para kanino yan? Kaya tingnan nyo mga kapatid, yung mga pagpapagal natin, temporary lang yan. Okay? Kaya pag meron tayong mga plano, isangguni natin sa Diyos. At the end of the day, yung taong ito, hindi sinangguni sa Diyos, lusad. Tumayo tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa mga palaala niyo po sa amin. Na kami po, lahat ng bagay, kayo po ang unahin namin. Araw ng linggo, kayo po unahin namin. Sa puso namin, you are the first in our heart. In our decision, you are the first. If God has something for you and God is reminding you, you are free to come, kneel down, talk to the Lord in prayer right now. Thank you for your reminders, O Father. Salamat po sa inyong salita na palaala sa amin. Sa aming pagsamantalang paghihiwalay, ingatan niyo po ang batay sa amin, alis ka pa ba na disgrasya. Makita niyo po ang batay sa amin na tapat, patuloy ng galingkod sa inyo, hanggang sa dalawang pagbabalik. Bless your people, O Father. Yung may karamdaman, pagalingin, mananghina, palakasin, walang hanap buhay, di ka ng hanap buhay. Yung mga anak po ninyo na kung saan laging nagbibiyahe, give them traveling mercies. Yung mga nagsaliksik ng kalooban po ninyo, guide them. Gamitin niyo pong pagpapala ang bawat isa sa amin. Lahat na ito, ang kinadalangin pinapasalamatan
sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, aming Diyos sa kapaligtas. Amen. God bless us all.